digmaan ni Kristo at salita niyang totoo, naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasaka nila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa sa dinanas ng mga taga-Sodoma. Bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 14 na linggo ng tinatawag nating karaniwang panahon. At sa linggong ito, sa pamamagitan ng kwento na ipinahayag mula sa mabuting balita ni San Lucas, atin dinawang maalala na ang bawat isa sa atin ay mayroong misyon. Madalas po ninyong sinasabi kapag ako po may nakakausap na tungkol sa araw ng kamatayan, ang sinasabi po ng marami,
no, ay na knock on wood, wag naman muna dahil may mission pa ako. Yung mga nagsasabing may mission pa, pumalakpak nga po. Yan. So, yung iba, tapos na ba ang mission o ayaw tanggapin ng mission? Pero ang sabi natin, lahat tayo ay may mission. So, tingnan po na natin muna, no? Sa Ebanghelyo, sabi po, bukod sa 12 alagad, nagtalaga pa. Humiram pa si Jesus ng 72 at sila ay pinahayo, pinagmisyon. Ganun po yung salita natin, no? Pinagmisyon. At ang tanging misyon, ipahayag ang mabuting balita. So sila ay pinagmisyon ng dalawa. At ang parang sabihin natin urgent, no? Kailangan ng ipahayag dahil bago man pumunta si Jesus doon sa bayan o kaya napakaraming lugar na kailangan mapagpahayagan ng mabuting balita, kaya dali-dali ang gawaing ito na ibinigay sa 72. No, kaya nga sabi dito, huwag na kayong mag-abala pa. Huwag nang magdala ng lukbutan, di ba? Maleta, damit, kung ano man na makakasagabal. Kasi unang-una, ang isang dapat taglayin ng isang magmimisyon na tumanggap ng misyon, siya ay may tiwala sa nagsugo sa kanya. Sabihin nyo nga po, tiwala. Medyo mahirap dahil ang una nating naaalala, paano yun? Paano yung damit ko? Paano yung pagkain ko? Paano yung tsinelas? Paano yung kung ano-ano pa na nagpapabagal sa isang misyon? Nakukuha po ba? Kaya wala siyang sinabing dadalhin ninyo. Kundi ang sinabi ni Jesus, huwag kayong magdala. Hindi yung dadalhin ninyo, dala kayo ng extra sapatos, extra hindi eh. Huwag kayong magdala. Maliban lang sa tsinelas, maliban lang sa tungkod. Na yung tungkod ang magiging protekta o pang-protect sa kanila kung sakaling may mabangis na hayop, may ahas. Yun lang. Dahil, gaya ng nasabi ko, kailangan nilang magtiwala sa nagsugo sa kanila na hindi sila pababayaan at talagang, alam niyo po, yung wisdom na kaya wala tayong dadalhin, yung mananatili tayo at aasa tayo sa tulong ng Diyos. Dahil malinaw din naman na God will provide. At sa tingin ko, no, dahil sinunod ng mga alagad, itong 72 ito, yung instruction, kaya maganda rin po, no? Dapat marunong tayo talagang sumunod sa mga guidelines. Mahirap po yung mapanguna pa tayo. Hindi pa man natatakot na tayo kung kaya ang tendency magtiwala tayo sa sarili natin o magtiwala tayo sa tao. Nawawala ang tiwala sa Diyos. Okay pa tayo? Okay. Kaya sabi dito, matapos itong instruction na binigay ni Kristo, no, umalis na sila, yung karugtong, nag-jump tayo doon sa, nagbabalik na sila, at sabi dito, tuwang-tuwa silang ibinalita kay Jesus ang lahat ng kanilang karanasan, na para bang sila ay sumakses sa kanilang task. Kasi sabi, biruin nyo, no? Kahit ang demonyo, ang masasamang espiritu, banggitin lang namin ang pangalan ni Jesus. Natatalo namin, napapalayas ang mga demonyo. Kaya tuwang-tuwa sila. Pero yung paalala ni Jesus, higit pa dyan dapat, hindi lang tayo natutuwa dahil sumakses tayo sa buhay, kundi ang mas dapat nating ikagalak
ay kung ang pangalan natin ay nakalista sa papasok sa langit. Gusto niyo bang pumasok sa langit? Tapos ang sasabihin ninyo, wag muna. Kasi hindi pa tapos ang misyon. Pero maganda pong pagnilayan natin ng mabuti. Bawat isa sa atin may misyon. Ako bilang pari, kayo bilang may asawa, bilang pamilyadong tao, bilang asawa, bilang anak, bilang empleyado, misyon yan. Sa mga magulang, minsan ipinagmamalaki po ninyo, no? At talaga namang kapag malaki naman talaga yan, na nakapagpatapos kayo ng mga anak, na makikita ninyo sila ay mayroon ng mga titulo. Yan. Nakaka-proud talaga yan. Pero tandaan niyo po, no? Hindi lahat ng successful na tao mabuti. Yung iba, successful, gumawa ng masama. So, sa tingin niyo po ba, yung mga anak ninyo, mapupunta sa langit? Kasi yan ang mission ninyo. Uy. Kung malapit na tayong kunin ni Lord, kailangan natin i-evaluate. Yung mga anak nyo ba? Mission nyo yan eh. Napagpatapos nyo, good. Nailapit nyo ba sa Diyos? Naging mabuting tao ba? Yun lang, hindi natin pa masagot. Kasi yun ang maganda yung sa dulo, no? Sinabi, mas ikagalak ninyo kapag nakalista ang pangalan ninyo sa langit dahil nagawa ninyo ang inyong misyon. At ang misyon natin, sa kahit anong propesyon natin, hindi pwedeng hiwalay ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng wala ang mabuting balita. Gaya ng nasabi ko kanina, maraming tao ang successful. Ang sumakses na sa buhay na ito, pero hindi naging mabuti. Kaya kailangan din natin itong pagtuunan ng pansin. Hindi pwedeng baliwalain na aalis tayo sa mundong ito na hindi man lang natin nakita na sila, yung bang matitiyak mo na magkikita kayo sa langit. Sa langit ba tayo magkikita? O sa impyerno tayo magkikita? Yan. So, uy, ano kayong natatakot na? May panahon pa, no? May panahon pa. Huwag tayong magpatumpik-tumpik. Sikapin natin isabuhay, gampanan ang anumang misyon na iniaatang sa atin at ang misyong ito ang magdadala din sa atin sa langit o hindi. Amen?